Magandang araw mga kababayan, mga kabataan at mga OFW dyan sa abroad. Ako si Lan ng hashtag #WalkWithLan at welcome back sa ating channel. Ngayon March 2026, habang ang buong mundo ay nanonood sa escalating conflict sa Middle East, Israel, Iran, Strait of Hormuz na baka masara na dito sa Pilipinas, boom presyo ng diesel papuntang ₱100 plus per liter, gasoline sumusunod. Pero may lumalabas na ray of hope. Si Senador Risa Hontiveros, ang vokal na senador, nag-file ng Senate Bill number 1986, 52.8 billion pesos na supplemental budget para tulungan ang mga vulnerable sectors, drivers, farmers, fisherfolk, at lalong-lalo na mga OFW na maaaring ma-stranded o umuwi bigla. Ngayon 90 minutes, ilang mga minuto tayong magdi-discuss. Ano ba talaga ito? Epektibo ba? O isa na namang political drama? Fact-based tayo critical, walang paligoy-ligoy. At oo, may witty observations para di kayo mabore. Hit like na kung ready kayo sa deep dive and comment down below. Affected ba kayo sa oil surge? Mga best, let's get critical Let's get real. Bakit ba biglang sumirit ang presyo ng langis dahil sa geopolitical tensions? Ang Strait of Hormuz, yung choke point kung saan 20 to 30% ng world oil dumadaan, threatened na masara dahil sa conflict. Crude oil prices pumalo sa $100 dollars per barrel. Sa Pilipinas, 95% ng crude natin galing Middle East. Resulta nito, industry sources predict diesel hike ng 19 to 22 pesos per liter sa isang linggo lang. Imagine niyo diesel na 94 pesos to 114 pesos sa Metro Manila. Gasoline 76 to 96 pesos. Para sa jeepney drivers, 200 pesos plus extra per day. Para sa mga delivery riders, goodbye sa profit margin. Dati sinasabi ng gobyerno, no crisis in oil. Pero ngayon, bigla na lang may emergency talks. Classic Pinoy politics, react lang kapag sumabog na. Pero teka, affected din ba ang mga OFWs? Oo 2.4 million pesos Pinoy, 2.4 million Pinoy sa Gulf states. Remittances, $30 to $38 billion yearly. Kung magkakaroon ng deployment ban o mass repatriation, boom, no? Economic shock. Pwedeng mawala ang 65% ng remittances. Ngayon, ang main event, Senate Bill 1986 ni Senador Risa Hontiveros. Sabi niya, kailangan natin ang supplemental budget para sa epektibo at hindi tingin na subsidy programs para makabiyahe ang mga driver at rider, makapagtrabaho ng mga magsasaka at mangingisda at huwag tumigil ang ekonomiya. Breakdown natin, fact check. 12 billion pesos para sa transport subsidy, public utility drivers, delivery riders, TNBS, Grab, InDrive, Joyride, at kung ano-ano ba. Kasama dito ang service contracting ng DOTR, meaning mas maraming libre o discounted rides. Hindi lang basta kasya, structured subsidy. Good move ba? Oo, kasi tingi-tingi lang ang dati, nawawala sa red tape. 2.8 billion pesos para sa agricultural under DA, farmers at fisherfolk na tinamaan ng fuel at fertilizer price surge. Dati Department of Agriculture may 150 million pesos lang ang subsidy. Kulang na kulang ito. Targeted para di tumaas presyo ng bigas, gulay, isda. Pero question maabot ba sa actual farmers o mauwi sa korupsyon? 38 billion pesos para sa mga OFWs repatriation expenses, reintegration, livelihood programs. Kung mag-escalate ang fighting, ready na ang emergency fund para sa mga uuwi. Critical ito kasi remittances ang lifeline ng maraming pamilya. Magandang simula ang suspension of excess taxes pero hindi pwedeng yan ang solong sagot ng gobyerno sa lumalala, sanga-sanga at mukhang tatagal na oil crisis. Spot on excise tax, suspension pansamantala, pero di sapat. Okay pros. Proactive si Risa, hindi reaktibo. Yung 52.8 billion pesos ay calculated based sa projected impact, transport burden, agri disparity, OFW risk, hindi basta pangako, may bill na.
Okay, sa Pilipinas, maganda sa papel pero implementation, remember, past subsidies, nawawala sa leakage. Paano kung ma-delay sa Congress o kung maging pork barrel ulit? At saan kukunin ang 52.8 billion pesos sa utang? Dagdag deficit, yung middle class at taxpayers, sila rin magbabayad indirectly. Para sa mga kabataan, imagine niyo kung di pa maaprubahan ito, ikaw na naka-grab food, mas mahal delivery fee. Ikaw na OFW fee, less family, less remittance, less baon sa school. Para sa mga OFWs, this bill is for you. Pero kailangang pressure sa gobyerno. Comment down below, kayo rin kung ano ang nararamdaman ninyo dyan sa Saudi, UAE, Qatar. Anong mas malaking picture? Stagflation risk, high inflation plus slow growth. DLSU economists warn, kung prolong ang war, sub 5% GDP growth, higher inflation, remittances drop, less dollar inflow, Pilipinas weakens. Possible, mga $60 yan, 60 pesos per dollar. Ay, nako, pabor yan sa mga YouTuber. Maraming salamat. Okay, habang nagdedebate sa Senado mga kaibigan, yung ordinaryong Pinoy sa pump, boss, 100 pesos na diesel, paano na po ito? Grabe, no? 1 litro, 100, saan ka dada? Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. At para makatipid mga kaibigan, amid inflation, try urban gardening. Magtanim ng sariling gulay, less gasto sa palengke. Check mo itong mga affiliate offers natin. High quality plant soil mix para sa healthy roots, durable pots na pangmatagalang gamit, at organic fertilizer na safe para sa family, available sa Shopee at Lazada. Link sa description mga kaibigan Bumili kayo, support the channel indirectly. Perfect para sa mga kabataan na nagwo-work from home, OFWs families na naghahanda sa hard times mga kaibigan. O ngayon, conclusion na tayo. Okay, nako. Pinupuri po natin dito si Risa Hontiveros sa kanyang mga panukala. Pero sana wag gamitin ito sa politika mga kababayan. Lalong-lalo na napapabalita na tatakbo siya bilang Pangulo ng bansa. So, 52.8 billion pesos ba ang sagot? Promising pero kailangan vigilante tayo dito. Follow the bill sa Congress. Share this video sa group chats ninyo. Drivers, farmers, OFWs. Subscribe na like, comment your thoughts. Support ba kayo sa bill na ito ni Risa Hontiveros? O ano pa ang dapat gawin ng gobyerno? Bell on para sa updates. Salamat sa panonood. Hanggang sa dulo, true warriors kayo. God bless, stay informed, at ingat sa gastusin. See you next video. Mabuhay ang Pilipinas.